Hi! So first, I had put on my contact lens. Nakapag-contacts na ako. And then, eye patch. So, I use this one for an extra moisture on our under eye. Kasi medyo lagi tayong puyat. And it's almost 20 minutes. So, I'll be removing this already. And start with my skin preparation for our makeup for today's wedding. Okay, dispose this first. Okay. So first is dapat syempre cleanse na yung face. If prefer nyo mag-toner, pwede na mag-toner. So ako proceed na agad ako dito sa The Face Shop Aloe Water. So this is before and after makeup moisturizer, hydrating mist. So ang importance lang ng paggamit ng pagpe-prepare ng face natin is mas maganda yung lapat ng makeup. And also there are some makeups na sobra siyang nakaka-dry ng skin. So hindi mo man siya maramdaman if naka-makeup ka na or during naka-makeup ka. Pero after, kapag nag-remove ka na ng makeup, ramdam mo na parang sobrang tuyong-tuyo yung face mo. So, ayun. So, dapat talaga fully hydrated. And then, next ko is cream moisturizer. So, this is Green Caviar. So, nabili ko lang to sa Watsons. Buy one, take one. And mag-apply lang ako. Not so generous amount kasi super parang super oil, deep moisturizing talaga siya. So, konti lang. Ayan. Okay. So, after na moisturizer, kalat lang natin siya. Okay. So, hydrating mist and then moisturizer. So, yung labis, kalat lang natin sa leeg natin. So, yung importance ng skincare before or as preparation ng makeup, dapat everything na yung layering natin ng mga skincare sa face natin is kailangan always remember na dapat tuyo or na-absorb na siya ng skin nyo. So, yung cream moisturizer ko is medyo malagkit pa siya. So, alam mo na hindi pa siya tuyong-tuyo or nag-sink in ng buo sa iyong skin. So, kung mapapansin nyo, super plump na siya compared earlier nung ni-remove ko yung eye patch. So, dapat, ako actually, before ako mag-makeup, depende siya sa status ng skin ko. So, medyo puyat ako kagabi, kaya kailangan talaga deep yung pag-moisturize ko ng face. Ayan. So, I think tuyo na siya. So, next one is, after mo ng cream moisturizer, if ang gamit mong sunscreen is tinted, so, kailangan unahin mo yung primer. Pero if yung sunscreen mo is hindi naman yung mga tinted or talagang pang makeup base siya, so dapat mauna yung sunscreen. So, ang sunscreen ko kasi is a tinted. Ito siya, from Skin Aqua Tone Up UV Essence. So, SPF 50+++. So, kailangan ko dito mauna yung primer. So, medyo may mga nagtataka kong friends kung bakit hiyang ako sa or bakit pinipili kong primer si Quick Fix. So for me kasi yung formula ni Quick Fix is mas okay siya sa lapat ng face ko. So regardless of kung anong recommendation ng ibang tao sa makeups, kailangan palagi kung saan ka hiyang, dun ka magli-lean on. So ako, masaya ako sa Quick Fix.
Kaya, ito yung gagamitin ko. So, magpa-primer muna ako. Primer base. This is No Shine Mattifier with salicylic acid, chamomile, tea tree extract, and beeswax. Ayan. So, medyo generous amount para protection din kasi natin to sa skin natin. Kasi, syempre, formulated yung mga gamit natin na makeups. Ayan. So, since nagpa-prime na ako ng face, syempre, dapat yung lips natin is i-prepare din natin siya for a deeper hydration. And especially me, ako kasi more on gusto ko talagang lapat sa labi ko ng mga matte lipstick. So, si matte lipstick, hindi naman siya ganun ka moisturizing gaya ng mga glossy one. So, kailangan ipiprepare natin ang ating lips. So, after ko mag-primer, while pinapakapit ko pa siya sa face ko, is lip balm muna tayo. So, I'll use Vaseline lip balm. Actually, rosy tinted to. Pero, ang lip balm kasi as preparation ng lips mo is kailangan i-remove mo siya before ka mag-apply ng lipstick. So, maglagay muna tayo ng lip balm. Ayan. Okay, so we're done with the primers, lipstick, and skin. So, proceed tayo sa tinted sunscreen. So, buong family namin, I think, lahat ito yung gamit na sunscreen. Tinted na. So, for everyday or kahit lalabas ka lang ng bahay, wala kami ibang sunscreen. Tinted lang. Up to you if you would like a generous amount. Pero syempre, pag generous amount yung sunscreen na gamit natin, medyo matagal siya matuyo. So, kailangan kasama sa nilalagyan ng sunscreen ang neck. And then ako, hands na lang yung gagamitin ko since in-ensure ko naman na clean siya. Kasi medyo mahirap kapag gumamit pa ako ng brush. Mahirap siya ikalat. Okay. Medyo mahirap pala i-blend tong sunscreen na to, pero wala siyang white cast kasi nga syempre tinted siya. Parang additional primer na din to. There are tinted sunscreen or sunscreens na parang okay na siyang makeup base or primer. So, depende sa inyo if magpa-primer pa kayo. Pero syempre, mas maganda talaga yung mga primer talaga ang gagamitin. Hindi yung mga kasama lang sa iba nating skincare. Okay, ayan. So, yung tinted sunscreen na to is super lagkit niya. So, kapag kaganyan, alam mo na maganda yung magiging lapat ng foundation. Okay. So, every product na hinahawakan ko is kailangan i-cleanse ko yung kamay ko. Kung mapapansin nyo, nasa kotse lang tayo. Kasi nandun lang sa likod natin yung venue na puntahan nating wedding. Kasi kaya hindi ako agad makapasok is because may pasok pa ako. Okay. Ayan. So, make sure clean ang hands natin. And, kailangan ma-ensure natin na tuyong-tuyo ang ating sunscreen. So, hindi naman masyadong makapal yung pagka-apply natin. Kaya hindi naman siya super na-tint. Mukhang malolobat yung mirror. Alright. So, okay na to.
Next natin is our foundation. So, liquid foundation. So, pag naglagay tayo ng liquid foundation, kailangan lahat ng i-apply natin muna is lahat ng liquid. So, regardless of anong gusto mo unahin, kung gusto mo mag-concealer, mag-contour, yung mga sticks or ano ba tawag yan? Clay, okay lang yan. Basta, kapag ka nag-powder ka na, dapat lahat ng kasunod niya is powder na. Hindi ka na maglalagay ng anything na wet. Kasi, pag hinaluan, pag nakapag-powder ka na, tapos nag-wet ka, is mag-cake lang yung makeup mo. So, ako, I will use this one, Face Shop Air Cotton Cushion. So, may additional, what do you call this? May additional sunscreen siya. So, SPF 50+++. Ayan. So, yung cushion niya, ni Face Shop is, ang ganda talaga nung gamit nilang, anong tawag dito? Puff ba? Yan. Cushion puff. So, gagamitin ko lang siya pang blend. Ang gagamitin ko pang apply is yung aking foundation brush. So, I have here my foundation brush. My brushes are from BLK. So, set na ito na bibili. So, this is the foundation brush. So, siya yung gagamitin ko pang lagay sa face ko. So, sausaw lang natin siya. Na-test ko na to kanina, yung foundation brush na BLK. Bagong bili kasi ito lahat. Kasi yung makeup ko napahiram ko sa kapatid ko. So, yung makeup brush ni BLK, ang nagamit ko palang is yung blush brush. And itong foundation brush. And both are good. Hindi siya sumisip-sip ng product. So, may ensure nyo na lahat ng nilagay yung product sa brush is mapupunta sa face nyo. Hindi siya may iwan sa brush. Okay? So, start na natin ang pag-apply. So, para mo lang pe-paint yung face mo. Kung mapapansin nyo is very skin-like yung cushion foundation na ito. So, tamang-tama siya kapag ka gusto nyo lang ng light yung pagka-makeup. So, kapag ka gumagamit ng foundation brush, back forth, kahit anong direction. Kasi, ibe-blend pa din naman natin siya gamit yung puff niya. So, hindi mo kailangang mag-worry na hindi maging pantay yung lagay mo ng blush. Ng foundation kasi ibe-blend mo naman din siya. So, kalat mo lang siya sa face mo. I do makeup din naman sa ibang tao. Kaya lang, mas preferred ko talaga na sa sarili ko kasi alam ko kung alin yung mga areas na need ko talaga pagtuunan ng pansin kasi syempre face mo yan, so itong nakakaalam yan. So pag nagfa-foundation tayo, kailangan dumidiretso siya doon sa ating hairlines para yung nakikita na part ng anit natin is makasama siya, magiging ka-color siya. Kakainis yung hair ko, hindi ko kasi nadala yung pangkaapit. Okay, so lagyan din natin tong ating neck area. Ayan, I think okay na yung cushion natin. So, kaya ko nasabi na hindi kumakain yung brush ng BLK is pataw sa inyo. So, itong area na to, yan. So, medyo maputi pa siya. Hindi ko na lang tayo ng bago. So, maputi pa siya. Yan, bago to. So, pag pinahid mo siya, yan. So, sobrang onti lang nung natira. So, pagka next side, wala na siya.
Ayun. So, doon mo siya makikita talaga na hindi siya kumain ng product. Okay. So, good to itabi na ang foundation brush. And proceed tayo sa be-blend. So, pag nagbe-blend ng foundation, pag ang gamit mo i-puff, kailangan dab. Hindi pwede yung swipe. Ayan. So, manipis lang. Very skin-like yung yung ating fusion. Ayan. Pangit yata yung lighting nitong nitong area na kung nasaan yung camera natin. But, ayan. So, pag ifo-focus siya, mapapansin niyo is hindi malayo. Mas makinis lang siya. Okay. Yan. Okay na yung ganito kanipis. So, hindi din siya kumain ng product. Okay na tayo sa foundation. So, we'll proceed with the other wet, parang kumbaga sa luto ay ingredient. So, other wet makeup. Ang other wet makeup natin are, so medyo madami siya. We have blush, concealer, and contour. Where's my contour? Ah, yeah. So, yung contour ko, saan ang pang contour natin? Yan, contour stick. So, either wet or clay siya. So, first, before ko siya gawin, is laminate muna ako ng aking brow. So, this is BLK Brow Laminator. Wala kasi akong pang kilay. So, ilaminate na lang natin yung kilay natin. So, pag gumagamit tayo ng brow gel, always brush up lahat. Brush up lang. And then, tsaka mo siya kokortehan. So, iaayon mo lang siya sa ayon ng kilay mo. So, see the difference between a laminated side and yung hindi. Okay? So, mas fuller yung laminated. Other side. Ayan. Pantayin lang natin. Okay na yung kilay natin. Naka-art na siya. And laminated na yan later. Okay. So, proceed na tayo sa concealer, contour, and liquid blush. So, gawin ko lang yung technique na nakita ko sa TikTok regarding concealer, contour, and liquid blush. So, first is yung concealer natin. This is BLK Concealer in the Life Proof Airy Concealer. So, correct cover in the shade Oat. So, dun sa TikTok is ganito siya nag-apply ng concealer. So, align from the yung dulo ng lips natin papunta dito sa may pinaka-tip ng ating ear. So, draw lang tayo dyan ng line. Straight line. Okay. And then, other one, another dip from the dulo of our nose. Sorry. From the dulo of our nose, this one. So, this papunta sa eyes.
for a lifted effect. Ayan siya. Okay? And then, damihan lang natin yung size natin. So, inner lang. And ito, pataas. Okay. And the other side. So, eyes to nose. Ayan. And then, ears to lips. Okay. Damihan natin sa eyes, lower eyes. Okay. And then, lagyan din natin ng ating nose. This one. And the nose line. And the chin. Tapos ako medyo maitim talaga yung dalawang corner ng lips ko, kaya dadamihan ko yung concealer. Okay, so after mong iguhit ang concealer mo, you have to put on your contour. Ang contour, sa ilalim siya ng concealer. So, okay. You can always make a pa. So, sa ilalim siya dapat nung, or ibabaw or ilalim nung pinaka dulo ng cheekbone mo. So, ako, sa ilalim ko na lang siya ilalagay. So, here, this one, sa may gitna siya ng tenga. And, ikokorte ko siya pababa. Peace. Medyo napakapalata. Pero, madali naman siya i-blend later. We can diffuse that. Ayan. So, kasi medyo malaki yung face natin. So, ikakat lang natin siya. And then, here's the chin. V-contour lang. And, dito sa ating hairline. Para medyo mag-create tayo ng illusion na pahaba yung face natin. And, of course, later na lang yung contour sa nose. And then, blush. So, yung blush natin, I'm gonna use the Rare Beauty in the shade Worth Blush. Okay. So, pag gagamit kayo ng Rare Beauty, you have to be very careful kasi sobrang pigmented niya. So, gusto lang natin simpleng makeup. So, sa taas lang siya ng concealer. So, I actually try muna na isang dot lang siya. Pag ito yung gamit ko. So, on the other side din, slightly above ng ating concealer. And then, i-blend natin siya. So, we can always use, syempre, different brushes for different type of makeup. So, hanap tayo dito. I have here blush, brush, and this one, the concealer brush. So, yung contour, ang gagamitin na lang natin na pang-blend sa contour natin is yung ating, what do you call that? Yung ating pad from Face Shop. So, unahin natin na i-blend ang contour. So, blend lang natin yan. Ang contour, pag bine-blend mo siya, palagi pa out. So, if nandito siya, so pababa naman yung pag-blend natin ng ating contour. So, when blending our contour, brush lang natin siya ng light. Ayan. Ayan. So, nag-create na siya ng shadow. Oh, wala nang ilaw yung ating. Okay. So, nag-create na siya ng illusion ng shadow. So, kung mapapansin nyo, is humaba na yung face natin. So, blend din natin itong kabila. Palabas. So, ang illusion na ina-achieve natin is makat yung ating pisngi. This one too. So, pababa.
Ayan. So, medyo tilos na yung baba natin compared earlier. And then this one, pa-out sa ating hairline. Ayan. So, blended na ang ating contour. Kailangan na lang natin ay ang ating concealer. So, blend lang natin ang concealer natin. So, when blending the concealer, kailangan dun lang siya sa desired area magstay. Okay. Nose, in her eyes. Ayan. So, kailangan super blended. Bakit? Ayan. So, ang natitira na lang is ang ating blush. So, blend lang din natin siya. So, pag nagbe-blend tayo ng blush, kailangan maabot siya sa temple. I think I need a new mirror kasi medyo madilim na to. Okay. The other side. Ayan. So, makikita nyo sobrang pigmented talaga ng Rare Beauty. Ayan. Blend lang natin siya. Okay. I think okay na yung pagka-blend niya. This mirror is no longer helping. Okay. So, kita-kita na natin na hindi na-blend na mais ang ating concealer. So, gumamit tayo ng diffuse lang natin yung concealer natin kasi too white siya. Gumamit tayo ng cushion. So, hindi ko na siya muna isasawsaw. Try ko siya i-blend gamit ang cushion. Yan. Okay na yung pagka-blend. Okay. Ayan. So, nandun pa din naman ang ating contour. Kaya lang, nagkaroon siya ng gap here. So, kailangan wala siyang gap. Okay. Uy! Shucks. Nahulog ang ating cellphone. Hindi effective ang ating magnetic. So, yan ang tsura ng ating face. So, medyo maputi siya. For our ano. So, okay lang kasi medyo late naman yun. Dagdagan natin yung contour natin. Dito. Okay. So, ilagay lang ako ng additional. Tapos, i-blend ko lang siya. Ang gagamitin ko yung sa blush. But, I have to ensure na wala ng color. Yeah, wala naman. Okay. So, structured ng ating face. Not that instant facelift, but okay na yan. Structured naman na. Habi tayong kumapit. Okay.
Okay. So, magpatong na tayo na ating setting powder. Set na natin ang ating face. Setting powder ko is one. Baking and setting powder. So, this is from Get Ready With Me. So, may kasama naman na tong puff. Ayan. So, ayan ang itsura ng ating face. So, mukhang even naman ang pagka-blend natin. Ang dilim. Shucks. Paano ito mag-makeup? Paano natin ma-ensure na isang ating makeup? Oh my gosh. Okay. Saan pa ba ito pwede sa akin? Paano natin ma-ensure na maayos ang ating makeup? Yan, dilim-dilim. Okay. May instant ilaw na. Sana'y lumaban pang ating salamin. So, mag-set na tayo. So, this is from Get Ready With Me. Maglabas lang tayo ng konti. Gamitin natin yung takip. In the shade Brioche. Yan. So, mayroon na product here. So, first natin i-set ang ating under eye. So, kuha tayo ng product. And then, mapapansin mo, dusty pa siya. So, make sure na ipat lang natin siya sa ating backhand. So, dapat siya ay wala ng powder na buo-buo. So, ganito dapat ang itsura niya. Yan. Pat-pat. Okay. I guess best na to. Sa dilim, ang dilim-dilim, shucks. Hirap. Ayan. So, ito na ang ating so smooth na. Okay. So, dahil halos nawala na din yung iset din natin yung ating blush and ang gamitin na lang natin na pang contour ng nose natin ay powder. Okay. Set muna natin ang ating blush. I-last na lang natin ang ating eyeshadow. So, let's set our blush. Gamit ang BLK Cosmetics. So, dab lang tayo ng konti. Always dust off the excess. Dapat. And then, you can always pat it in your, to check. So, patungan ko lang yung dinaanan ko kanina ng blush. Liquid blush. Ayan. Same. For the other side. So, kailangan in-extend natin sa temples natin. Just to add dimension and color for our face. Okay. So, I think okay na siya. So, I don't have any bronzer. So, maglagay na lang ako ng eyeshadow. I think yun na lang ang missing. Eyeshadow and lipstick. So, syempre, eyeshadow muna. For the eyeshadow, we will go lang dun sa simplest. I have nude ng Huda Beauty. So, gamitin ko lang yung medyo rosy na shade for outer lining lang. Always dust off the excess. And then, palagi dapat ang una mong pat is sa outer. Okay. Eyeshadow. Okay na yan. And then, gamit tayo ng glitter. So, very minimalist lang ang ating eyes.
Ang gamitin natin is yung pinaka gold one kasi gold yung accessories natin. So, konti lang. Tas, ipapat lang natin siya in the middle of our eyelid. Middle part lang. Okay, so I also have here, kasi yung eyes ko ay hindi masyadong kita yung eyelid. So, sayang naman yung effort ko ng paglilid. Kaya gagamit ako ng eyelid tape. This is my first time actually. Nagagamit ng eyelid tape. Just gently, in the middle, noong pinaka line, para medyo mumulat siya. So, you see the difference of with and without. Mas na-emphasize yung ating eyelid. Ayan. So, nagmulat na yung eyes natin. Share lang natin na nakadikit siya. So, okay na tayo sa ating eyes. Hindi na tayo masyadong maglalagay ng iba pa. Just go for the simplest part. So, add natin yung nose contour natin. For the nose contour, gamit tayo ng brush. Okay. Dab lang natin siya. Dito na. Yan. And then, from the tip of your eyes, pababa. Guhit lang. So, okay na ang ating face. So, burahin na natin ang ating lips. Lip balm. From Makeup Forever. And then, lipstick. So, yung lipstick kong gagamitin is from L'Oreal, I believe. Since nag-lip liner naman tayo, gamit tayo ng lipstick from Charlotte Tilbury. Ayan. So, medyo masyado siyang brown. Patungan ko siya ng Tom Ford. Yung pinaka-middle lang. Para magmukha lang siyang gradient. Okay. I think okay na. Yung kulang na lang natin is the highlighter. So, kamay na lang gamitin natin. From BLK Cosmetics. So, just above ating blush. Ma-highlight lang ating cheekbone. Brow bone. And nose. Tip of the nose. Chin. And T-zone. And ayan. Okay na to. Ayan ang ating look. So, kailangan ayusin lang natin ating hair. And then, accessories na lang. So, for our hair, gamit tayo ng... Ano ba yung dala kong gamit sa hair? I think what I brought is the hair oil from Dove. So, kuha lang tayo ng isa. And let's put it in a hair. So, nakalugay lang siya. Alpin muna natin. So, bukas na siya.
Lagay lang natin sa kamay natin. Lahat na natin yan. And brush lang natin sa hair natin yung ating kamay. For extra softness and good smell ng ating hair. Ayan. Ayan. Okay na. Ating hair. So, ito na lang magiging ayos ng hair natin. Simple, laid back lang. On our accessories. So, first is our earrings. So, this is Louis Vuitton. Our necklace. So, plunging naman yung necklines natin. Ayan. Okay, kita naman siya. And Cartier bracelet. Bangle, sorry. Kabit lang natin siya. Patakot na laglag yung tornilyo niya. Baka mawala. OMG. Our wedding ring. Engagement ring. And the promise ring. So, I was thinking of doblehin ko sana yung necklace ko. Pero, I think it will be too much. Last accessory natin is ang ating pabango. Before pala yun. Ito muna. Sorry. Let's set our face. Pag-combine lang natin yung powder and liquids na nilagay natin sa face natin using our facial mist. So, medyo malayo na this time yung pag-spray natin. Kasi sobrang mababasa yung face natin. Yan. So, hintayin lang natin yan matuyo. And then, we're good to go. Carolina Herrera. Good girl. Shake muna natin siya. So, this is very fragrant. So, ating final look. So this is our final look. Bye!